sports bike. It's meant to be like that anyway. Yo, what is up? Pupunta tayo sa bahay ng tropa. And naalala ko, next month pala 2 years na si Shera sa akin. So why not gawan natin siya ng almost 2 years review ride. Dahil magto 2 years na rin naman siya, bigyan na rin natin siya ng siguro masasabi na nating long term review ng 450 SR. Lalo na daily bike ko to. So for a daily bike, medyo mababa pa odo niya. Kasi nung brand new to, hindi ko siya agad nagamit. Kaya medyo mababa pa talaga yung odo. Nasa 8.3 pa lang odo ko. Nasa 8.3k pa lang yung odo ko ngayon. So mababa pa siya. Pero anyway, siguro maganda simulan natin yung long term review natin sa napansin kong pros and cons niya sa 2 years na, almost 2 years na ginamit ko siya. Let's start with the cons kasi para mawala na yung mga negative side, or hindi naman negative, yung mga nitpicks ko sa kanya. So ito parang con siya sa akin, pero I don't know, feeling ko hindi siya con sa iba. Yung stock handlebar ng SR mataas siya. Then yung legs niya, yung foot pegs niya is medyo mababa. Yung foot pegs niya is mataas. So parang crunched up yung legs mo, tapos acute yung angle nung feet to tuhod mo, to hips. Mataas siya. Then yung clip-ons niya is yun nga, mataas din. So parang weird ng feeling, parang naka-naked bike. Kaya ang una kong ginawa dito is nilagyan ko siya ng clip-ons para mas maging sporty yung feeling ng ride niya. So ayun, actually nitpick lang yun, hindi naman siya cons for me. Hindi naman siya cons, like cons na unrideable na yung bike or something. Maarte lang talaga ako. And then dahil nandun na tayo sa naka clip-ons na siya, nakakapagod. Yun yung second con ko. Kung di ka sanay sa sub or sports bike, nakakangalay siya. Yung foot pegs din niya, kasi ang taas nga, like what I said, sobra acute ng angle ng ng leg to knee to hip. So nakakangalay talaga siya sa long ride. Actually mas nangalay ako sa bottom part kesa sa upper part, kasi mas sanay ako sa sub na ganito. Kaya hindi masyado sumasakit yung likod ko. Masanay akong nakasubsob yung motor. I don't know why. Mas nangangalay nga ako sa sa mga naked bikes. Weird, diba? Mas sumasakit likod ko sa naked bike. So nasanay ako sa ganitong riding position. Pero ayun, ngalay talaga. Then ayun na nga, sa daily matakaw siya na bike. So yung magsasabi dyan, nag big bike ka, ganyan, tapos magre-reklamo ka na matakaw yung bike. Well, ang nakukuha ko kasing gas consumption dito na computed ko is 14 kilometers per liter, 14 to 15 kilometers per liter pag city driving. Tapos pag highway naman, umabot naman siya ng 20. Pero if you think of it,
450cc lang to. Tapos ganun kababa yung, I mean ganun kataas yung gas consumption niya. So kung i-compare ko siya sa ibang motor na na-testing ko like CB650, umaabot ng 19 to 20 kilometers per liter yun. And inline 4 na yun, 650cc pa. Then yung ganun yung gas consumption niya. So for a 450cc medyo matakaw talaga siya. Pero nababawi naman siya sa performance tsaka sa tunog. Rinig din naman yung tunog niya, diba? Hindi siya tunog normal na 400cc. I mean sa 2-cylinder, syempre wag natin siya i-compare sa inline 4 na mga 400. Pero ayun nga, medyo matakaw siya. Pero kung di nyo naman iisipin yung performance, kung di nyo naman iisipin yung gas consumption, sobrang solid niya. Ayun nga lang, kung i-daily mo siya tapos laging traffic, medyo nakakaiyak yung gas consumption niya. Lalo ng taas ang presyo ng gasolina ngayon. And then next cons ko yung ano niya, rear brake. Ito matagal na tong nagiging issue ng SR, hindi lang sa motor ko, pati sa ibang SR. Medyo may kahinaan nga talaga yung ano, may kahinaan nga talaga yung rear brake niya. Minsan hindi mo talaga ramdam na kumakagat siya, or pag kumagat man siya, nag-ABS agad. Kala ko nung ano, nung una na si ano lang, parang isolated issue sa motor ko lang, ganun. Pero nung napanood ko yung iba namin kasama, ganun din pala issue ng bike nila, yung rear brake. Yung iba nga daw para sobrang lalim na, pero ano lang naman siya, parang for me hindi siya major issue. Kasi first of all, pag mag-emergency braking ka or high speed braking, you use the front brakes, not the rear. Kasi pag yung rear mo, kahit naka-ABS yan, pag konting buhangin lang sa kalsada or may tubig, mataas yung chance na mag-fishtail ka. Kung alam ni fishtail, yung gumigewang yung likod kasi nagsiskid na yung likod dahil hindi na kinaya ng kapit ng gulong. And delikado yun. So dapat alam nyo kung paano mag-emergency brake. Gagamitin nila yung rear brake kapag medyo pabagal na kayo or pa-stop na talaga. Wag nyo siya gagamitin ng sobrang bilis pa ng takbo tapos magre-rear brake ka. Sobrang delikado nun, guys. Kaya para sa akin, hindi naman siya issue. Pero sa akin, ginawa, blinid ko lang. Medyo mahina pa rin, pero it's there. Okay naman, gumagana naman yung rear brake. Wala naman ako nag-i-issue. Ginagamit ko lang kasi siya pag ano, nagfi-filter ng traffic or mabagal na takbuhan lang, ganun. Kaya it doesn't bother me that much. Kaya goods lang din naman. Ano pa ba? Parang wala naman na akong cons dito. Siguro yung engine heat. Siguro para sa 450cc mainit siya. Kasi yung temp umaabot minsan ng 105, lalo na sa traffic. Which is, mainit talaga. Pero hindi naman siya nag-overheat, kaya okay lang din naman. Unless sobra na talaga, 1 hour or 30 minutes kang hindi umaandar sa traffic, pag ganun patay mo na lang muna yung motor. Pero yun lang naman yung parang cons sa akin, kasi hindi naman siya parang cons talaga, like personal issues ko lang naman siya sa motor. So sa pros naman, dito tayo marami-rami. Syempre, unang pros natin dito sa motor, head turner. Sa almost 2 years of owning this bike, hindi pa rin siya natitigilan na lingunin. Tuwing ilalabas ko siya, lagi nalilingon yung bike. Siguro sa looks and sa sound na rin. So sa second pros, yung sound. So itong 450 SR kasi naka 270 crank siya. So parang technically naka crossplane, pero they don't call it crossplane.
They call it 270 crank lang sa CF Moto kasi syempre crossplay ni Yamaha. So anyway, katunog niya R7, pero may ibang nagsasabi pag nalagyan ng tamang pipe katunog ni R1, which is medyo medyo katunog, pero for me mas katunog talaga ni R7. Para siyang baby R7. Though iba naka full system, rinig ko, yeah, medyo tunog R1 nga yung iba naka full system. Gets naman. Pero yeah, the sound, hindi siya tunog 450cc. Lalo na pag malayo, it sounds like a bigger bike. Ayun. Then next pro is handling. Ako, ayoko nagtatrack gana gamit to kasi sobrang risky ng truck, and I use this bike for daily. Ayoko na, syempre di naman natin alam, maraming pwedeng mangyari sa truck. Ayokong may mangyari sa bike kasi wala akong magagamit. So tinesting ko lang siya sa mga twisty sa mountain roads, and syempre hindi ko rin siya sinasagad. Una, ayoko kasi hindi pa ako ganun ka-confident sa sarili ko sa cornering ng malala. Pero second is, hindi naman natin kailangan humiga sa hindi naman natin kailangan humiga sa mga public roads. Yeah, cool siya tignan, pero sobrang delikado kasi hindi mo kabisado yung mga public roads eh. Hindi mo alam kung mamaya biglang may buhangin or langis, like sa Marilaki, di ba? Minsan may langis na lang sa kalsada without knowing kung saan nagagaling. Sabi nila sinasadya or I don't know. Pero ayun nga, delikado kasi. Pero speaking of handling, sobrang gaan niya dalhin. Like, kung saan mo siya gusto dalhin, lumiliko siya. Look, kahit isang kamay lang oh, diba? Walang problema eh. Sumusunod siya, nagagawa na yung gusto mong gawin. And pag nasa cornering siya, planted siya, hindi siya malikot. Then sa high speed, kahit tumakbo ka ng 100, hindi umuga yung handlebar. Actually kahit nung wala pa siyang damper, hindi talaga siya malikot. Like sobrang planted ng front end niya. Nilagyan ko lang siya kasi syempre di natin masabi mamaya malubak or you know, something like that na hindi mo ine-expect na pwedeng mangyari, diba? Kaya ang ginawa ko is naglagay na lang ako ng naglagay na lang ako ng damper just in case. Pero sobrang stable talaga niya, tumatak kasi meron akong mga bikes na try, like sabihin na natin Ninja 400. Ano siya, medyo, what do you call that, medyo malikot. When I reach around 80 to 90 kph, parang gumagaan na sobra yung harap niya to the point na ang likot na ng handlebar, nakakatakot na siya pabilisin. Ito, napapatakbo ko siya ng mga ganun din, pero sobrang planted niya. Ramdam mo yung grip ng ng front end, mabigat yung steering niya. Hindi siya yung kakalas na lang sa'yo tapos magwawabol. Kaya parang for me, pros talaga yung handling. Then the next one is yung TFT niya. Kasi ang dami naglalabas ng mga bagong bikes ngayon na naka TFT rin. Like sabi natin RC390, ano pa ba mga naka TFT ngayon na 450cc. Yung yung what do you call that, yung Cove na 450 RR ba yun? Inline 4.
Tapos yung RC390, ayun nga. Then yung bagong Ninja 500, naka TFT na raw yung bagong ano nun, yung SE ba yun? Yung special edition, naka TFT na siya. Pero for me, ito yung best looking. Hindi siya biased opinion, pero for me ito yung best looking na ano, ito yung best looking na TFT ng 450 series or 400 series na motor. Actually, yung TFT nito for me parang mas maganda pa siya sa ibang Japanese brands. I know medyo controversial stuff, pero mas malinaw pa siya sa ibang nakikita kong Japanese brands and Italian brands. Hindi lang tayo magbabanggit, pero sobrang solid ng TFT nito. After, I don't know, almost 2 years nga, diba? Di siya naglalag, wala siya naging problema. Kahit lagi siya natatapat sa araw, di siya nagkaka-damage. And sobrang smooth, kung makikita nyo. Ang bilis pa rin ang response niya. Kahit sa controls, wala pa rin problema. And everything. So sobrang solid talaga. Wala akong marereklamo sa TFT niya. Actually, hindi lang sa 450 SR, sa buong CF Moto, ang ganda ng TFT nila. Napag-iisipan yung ginagawa sa TFT nila. Kaya sobrang okay. Ayun naman, sa maintenance, sa dami nagsasabi na ang CF Moto raw hindi tumatagal ng 2 years. After ilang gamit lang daw, sira na, disposable bike, ganyan, ganito, ganyan. Kaya ako ginawa tong video na to kasi I wanna show na like this, kahit 2 years, magto 2 years na siya, hindi niya binigyan ng sakit ng ulo. Knock on wood, wag naman sana mabigyan ng sakit ng ulo, pero never niya binigyan ng sakit ng ulo. I do most of the maintenance of the bike myself, or yung mga kinakabit na parts, I do it my own. And so far, wala pa rin siyang binibigyan ng sakit ng ulo sa akin. And siguro isa na yung sa pros na pwede ko idagdag. Sobrang dali na kalikutin. It's easy to work on. It's a bike na pwede mong kabitan ng kung ano-ano gusto mo ikabit sa bahay lang, basta may tools ka. Hindi siya nakakatakot kalikutin. Though ang hirap baklasin ng fairing sa gilid. Pag di ka sanay, magkukulangan ka ng screws pagbalik mo. Magkukulangan ka ng kabit, maraming sobra, di mo alam sa nagaling. Diba, ang weird. So ayun na naman. Pero once you get a hang of it, madali lang siya kalikutin. Sa una lang nakakatakot kasi pag bago, medyo matigas yung clips niya. Like, kala mo mababali. Nakabali ako eh. Kala mo mababali, pero yung iba naman hindi. Like itong ano, itong aray lubak, itong front fairings na to, yung purple na yan. Sa unang hirap niya baklasin, pero pag nabaklas mo na siya, ang dali na niyang tanggal balik. So wala namang issue yun sa akin. So sobrang dali lang niyang itanggal balik. Kaya maganda rin siyang first bike kasi yun nga, madali siya trabahuhin, madali siyang alikutin and stuff like that. And ayun, isa pa sa pros, sinasabi ng iba na yung parts niya mahirap hanapin. For me, pros yung parts nito kasi sobrang dali maghanap ng parts, lalo na sa online. Kay Gaspoholic, shoutout sa Gaspoholic, ang dali maghanap ng parts doon. Andun lahat. Pag kailangan mo ng aftermarket, meron sila. Kailangan mo ng genuine parts, like kunwari papalit ka na ng clutch lining, spark plugs, filters, tensioner. Actually kahit aftermarket spark plugs pa meron sila eh. So wala kang po problemahin sa parts. Actually kahit sa online eh, sa Shopee may mga lining, andun yung mga aftermarket parts sa Shopee. Kung ayaw mong
saan iba mag-order, di ba? Meron sila eh. Kahit saan may makikita ka aftermarket parts. And syempre, kung hindi ka sanay gumawa ng sarili mong motor or mga likot ng sariling motor, marami na rin shops na nagsispecialize ng CF Moto. Hindi lang sa kasa. Marami na rin gumagawa. And yung iba kagrupo namin sila. Iba taga Cavite. Kung na taga Cavite kayo, MK Motospot. Ayan. Tsaka yung ibang parts ng 450 SR, ano siya, compatible siya sa ibang sa ibang brands. Nakalimutan ko lang yung mga parts na compatible, pero may list kasi kami nun sa GC ng SR Squad kung ano yung mga parts na from ibang bike na kasya dito. Like ngayon, naka 13T ako na sprocket, and yung 13T na sprocket na to is for KTM, and kasya naman siya, wala siyang uga, fit na fit, and mura lang yung sprocket. Magkano ko lang siya nabili online, 400 yata, diba? So hindi ako naniniwalang mahirap yung parts tsaka service nitong SR. Kaya goods na goods. So ayun naman, if you're a beginner or someone who wants to get into bikes, isa to sa mga good choice. Syempre di natin mapipilit kung anong brand gusto nyo, anong bike gusto nyo, pero if hindi ka makapili, isa to sa magandang motor na kaya pa rin mag-live up hanggang 2025, or kahit nga siguro more than 2025 pa. Wala kang magiging reklamo sa kanya. Mabilis siya, magaan, maganda tunog, maganda hatak, diba? Dito na lahat eh. If you're someone na hindi naman pala highway, gusto lang pumasok na highway paminsan-minsan for convenience, someone na gusto lang ng expressway legal na motor for the use of it, dito na yung 450 SR. Naantay ka lang sa Motostrada Caloocan. Pagpunta nyo ng Motostrada Caloocan, hanapin nilang si Gerald, o kaya si Eman, o kaya si Boss Christopher, si Tito. Mababait yung mga yun, assist kayo nun. Hindi kayo bibigyan ng sakit sa ulo. Basta you have the right documents or you have the money to pay, of course. Hindi siya magiging problema. Saglit lang mag-release, lalo na pag cash. Wala pang isang oras or 1 hour, like that, release na agad yung motor. So wala na kayong iisipin. Pero yun na naman, that's my 2-year review nitong SR. So far so good, walang issue. Ang issue lang nito, ang mahal mag-upgrade. Pupunta ka na Lazada, may makikita kang part, makita mo yung winglet, makita mo yung windshield. Parang ito, aftermarket na to. Makita mo yung windshield, makikita mo yung itong clip-ons, makikita mo itong triple clamp, makakita ka ng carbon something na nalagay dito, tsaka sa likod. Mahal gumastos, hila issue niya. Masyadong maraming aftermarket parts, di ka makapili. Or meron naman, nakapili ka, pambayad na lang kulang. Ayun lang naman. So far so good, no problem. Bike is all good, matibay. Ilang beses ito nalubak ng sobra. Kung kita nyo naman sa video kanina, dinadaanan natin yung lubak kasi hindi ko kabisado yung daan. Siguro dagdag na lang natin sa cons, matigas yung suspension. So kung mabilis kayong mapagod sa malubak, ayun, warning na lang. Nakakapagod talaga siya. Pero it's a sports bike,
It's meant to be like that anyway. Hindi pwede malambot ang suspension lalo na sa cornering. Kasi delikado yun. Pero ayun, I'll see you guys on the next one. Dito ko natatapusin yung video. Malapit na rin tayo sa pupuntahan natin. Basta always remember, wala sa brand yan, wala yan sa type ng motor. It's the rider, it's the one who buys it. Sa nag-aalaga yan. Kahit gaano pa kaganda yung motor mo, kung di ka marunong mag-alaga, hindi yan tatagal. Alalahanin na yan. Ayun lang guys, peace out.